Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin yung alok na trabaho ni Ginoong Elon Musk kay Ginoong Billy Marcos. Siya po ang founder ng Dogecoin. At sa nakalipas na video ay napag-usapan po natin yan kung saan ay itong si Ginoong Billy Marcos ay wala na raw po siyang trabaho. Kaya nag-post po siya sa X, yan sa kanyang X account na nagsasabing kailangan daw po niya ng bagong trabaho. Tapos nag-response naman. Yan, nagkaroon po ng response or reply itong si Ginoong Elon Musk. At siya po ay nag-alok ng trabaho dito kay Ginoong Billy Marcos. Yan, sa Dodge Department. Kaya, yan, ano nga ba ang naging reaksyon ng Dodge community at bakit po ito mahalaga? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po, ang ating pong nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Elon Musk. Ayan. Bago po tayo magpunta sa mainit na usapan, ay saglit po nating balikan kung sino nga ba itong si Ginoong Billy Marcos. Siya po ang isa sa mga co-founder ni Dogecoin, isang cryptocurrency na nagsimula bilang biro o meme, meme noong taong 2013, pero kalaunan ay naging isa sa mga kilalang digital coins sa market. Kung pag-uusapan ang mga crypto coins na may malawak na suporta mula sa community, nariyan po si Dogecoin na kilala sa simbolo nitong Shiba Inu dog. Ayan. Ngayon ay ano po ang nangyari sa pagitan ni Ginoong Elon Musk at saka Billy Marcos? Nagsimula po ang lahat sa isang simpleng biro ni Ginoong Billy Marcos sa social media platform na X na dati ay Twitter. Sinabi niya na siya ay walang trabaho at nangangailangan ng tulong. Ngunit ang birong ito ay hindi inaasahang napansin ni Ginoong Elon Musk. Ngayon ay inalok po ni Ginoong Musk itong si Ginoong Marcos na magtrabaho para sa DOGE, yan, or Dodge Department. Isang bagong federal, isa po itong bagong federal na nakatuon po sa government efficiency. At sa kabila ng tila magandang alok na ito ay tila nagdalawang isip itong si Ginoong Marcos. Yan, sinabi niya na gusto niya munang magkaroon ng personal na oras at hindi po agad sumang-ayon sa alok ni Ginoong Musk. Gayunpaman ay hindi rin niya tuluyang isinara ang posibilidad na tanggapin ang trabaho. Binigyan niya ng timeline, binigyan po niya ng timeline na 6 na buwan para tingnan kung ano ang kanyang magiging desisyon. Ngayon ay bakit naman po umani ng reaksyon ang community? Ayan po yung aktual na tweet ni Ginoong Billy Marcos. Gumagamit po siya ng pseudonym na Shibitoshi Nakamoto. Ayan, okay, I'm officially unemployed. Help. Tapos ito naman, yung naging response ni Ginoong Elon Musk. Wanna work at Dodge? Would be kinda perfect. Kaya, ayan. At ito po yung latest na response ni Ginoong Billy Marcos. That would be pretty full circle. To be honest, I wanna chill for a while so I can actually accomplish some of my personal goals, but we will see where I'm at in like 6 months. Ayan, sabi niya rito. Ayan, dahil po sa usapang ito ay maraming members ng Dodge community ang nagbigay po ng kani-kanilang mga opinyon. May mga nagsabi na dapat tanggapin ni Ginoong Marcos ang alok dahil ito ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Ang iba naman ay nagsabing dapat po niyang gawin ito for the fun of it. Ayan. Sa kabilang banda ay may mga sumuporta rin sa kanyang desisyon na tanggihan ang alok na nagsabing tama lang na mag-focus muna si Ginoong Marcos sa kanyang personal na buhay. Ngayon ay ano po ang kahulugan ng pag-alok naman nito ni Ginoong Elon Musk? Alam naman natin na si Ginoong Elon Musk ay matagal nang taga-suporta ni Dogecoin.
Bagamat sinabi niya noon na wala namang seryosong koneksyon si Dogecoin, hindi po niya itinago ang kanyang pagmamahal sa meme coin na ito. Ang kanyang pag-alok kay Ginoong Marcos ay maaring nagpapakita na patuloy po siyang naniniwala sa potensyal ni Dogecoin at ng mga taong nasa likod nito. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Dogecoin. Ayan. Una ay ang pagiging sentro ng balita tungkol dito kay Dogecoin dahil sa usapang ito ay maaring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng presyo ni Doge sa market. Kapag ang mga balitang may kaugnayan kay Ginoong Elon Musk ay kadalasang nagiging bullish po talaga ang market ni Dogecoin. Ayan, basta may kaugnayan or may koneksyon yung balita kay Ginoong Elon Musk, yan, may kaugnayan kay Doge ay talagang nagdudulot ito ng positibong impact. Pangalawa, ay nagbibigay ito ng kumpiyansa sa mga investors na kahit na ito ay nagsimula bilang meme coin, patuloy na nakikilala at nananatiling relevant itong si Dogecoin sa crypto space. At ang pangatlo, malaga para sa mga Pinoy crypto traders at investors na maging updated po sa mga ganitong balita. Tandaan na ang crypto market ay napaka-volatile at ang bawat balita ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa presyo ng mga coins. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, ang desisyon po ni Ginoong Billy Marcos na pansamantalang tanggihan ang alok ni Ginoong Elon Musk ay isang matalinong hakbang. Importante rin kasi na magbigay ng oras sa sarili upang makapagdesisyon ng maayos. Kung sakali mang tanggapin niya ito sa hinaharap, tiyak na magiging malaking boost ito, hindi lamang para kay Dogecoin, kundi pati na rin sa buong crypto ecosystem. Sa ating mga Pinoy, para sa atin na mga Pinoy traders at investors, lagi po nating tandaan na ang bawat balita sa mundo ng crypto ay mahalagang pag-aralan. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Gamitin po ang tamang impormasyon at analysis upang makagawa ng matalinong desisyon sa ating mga investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.